Gumugulong na ang proseso ng impeachment sa dalawang pinakamataas na lider ng bansa. Ang dalawang reklamo kay Pangulong Bongbong Marcos, sufficient informed, sabi ng House Committee on Justice. Tinanggap naman ng House Secretary General ang dalawang bagong reklamo kay Vice President Sara Duterte. Narito ang report. Which we have endorsed. Para matukoy kung sufficient informed, dapat nasunod dito ang mga itinakdang forma ng reklamo, gaya ng wastong verification, pirma at iba pa. Unang pinagbutuhan ng House Justice Committee ang De Jesus impeachment complaint laban sa Pangulo na inendorso ni Pusong Pinoy Party List Representative Jerny Jet Nisay. With 46 votes in favor, 1 vote against, and 1 abstain. The chair declares the De Jesus complaint as sufficient informed. May mga kumwestiyon naman sa ikalawang reklamo na inendorso ni Representative Antonio Tino. If you read the complaint, it is not a verification after the complaint, but a jurat. It says subscribe and sworn to. This is not the verification that is required under the Constitution, under our rules. Matapos makumpara ng mga kongresista ang mga kopya ng reklamo, With 35 in favor, 9 against, and 1 abstain, the chair declares the Masa et al. Complaint sufficient informed. pero may mga pumalag sa desisyon. It is very clear that there is insufficiency in form. I therefore would like to walk out of this hearing right now. Even before, sinabi na po ng Pangulo na alam niya na wala siyang ginawang mali, wala siyang ginawang paglabag sa batas, at wala siyang ginawang impeachable offense. Kaya kumpiyansya siya sa sarili niya. Tatalakayin bukas ang sufficiency in substance ng dalawang reklamo. Dalawang magkasunod na impeachment complaint naman ang inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Ang una, inihain ng iba't ibang progressive groups na inendorso ng kongresista mula sa Makabayan Bloc. Betrayal of public trust ang tinukoy nilang grounds for impeachment dahil anila yan sa abusadong paghawak sa 612.5 million na confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd mula 2022 hanggang 2023. Sunod na naghain ang grupo ni Kiko Aquino D., ang apo ni na dating President Cory Aquino at former Senator Ninoy Aquino. Inendorso ito ni na mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. 5 grounds ang binanggit nila: ang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, commission of high crimes, graft and corruption at bribery. Tinanggap na ng Office of the Secretary General ang dalawang reklamo kaninang umaga. Sa desisyon ng Korte Suprema noong nakaraang taon, walang bagong impeachment complaint na maaring simulan laban sa bise na mas maaga kesa sa February 6, 2026. Ito yung tinatawag na one-year bar rule. Nagmula raw ang pagbibilang ng ma-archive o ma-dismiss ang 3 naunang impeachment complaint noong February 5, 2025. Pero sa bagong desisyon ng SC, hindi na nabanggit ang petsang ito. Ang panukala ng isang maestrado, December 2, 2024 nagsimula ang unang impeachment complaint laban sa bise. At kapag binilang ang 10 session days, papatak ito ng January 14, 2025. Ito naman dahilan kung bakit wala pang February 6, naghain na ng impeachment complaint ang ilang grupo. Paliwanag ng korte, ang tinutukoy nilang session days ay calendar days na nakasesyon ang Kongreso. Iba ito sa definisyon ng Kamara sa session day na maaari raw gumulong ng ilang araw hanggat hindi nag-a-adjourn. To the Committee on Suffrage and Electoral